Hello! Welcome sa ating explainer na yon. Naranasan mo na ba yung feeling na ginawa mo naman ang lahat pero biglang sumara ang pinto ng oportunidad sa'yo? Madalas, kapag may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa plano natin, ang pakiramdam agad natin ay tinalikuran tayo ng tadhana. Pero sa pagtatalakay nating ito, gusto kong imbitahan kayong magbukas ng isip. Babaguhin natin ng lubusan kung paano natin tinitingnan ang mga biglaang pagkabigo at rejection sa buhay. So let's dive right in. Paano kung ang pinakamabigat mong rejection, yung tipong iyakan mo talaga ng sobra, ay isa pa lang banal na proteksyon? Isipin mo ha, ginawa mo ang lahat ng tama, ang ganda ng interview mo para sa isang trabaho, o kaya sobrang perfect ng relationship ninyo, tapos feeling mo ito na talaga yung sagot sa mga prayers mo, klarong-klaro na eh. Tapos bigla na lang, boom, nawala. Gumuho ang lahat. Sobrang sakit diba, yung hapdi ng bigla ang pagsara ng pinto matapos mong ibigay ang 100% mo. I'm sure pamilyar sa marami sa atin ang steps na ito. Step 1, nagdasal ka at nagplano ka ng maigi. Step 2, nagtrabaho ka ng mabuti. Ibinigay mo yung oras mo, yung pawis mo, everything. And then, Step 3, biglang sumara ang pinto. Walang text, walang explanation, walang babala. Katahimikan lang kung saan sana nandoon yung inaasam mong opportunity. Para sa atin, it feels like a massive failure, right? Parang napabayaan tayo. Nagsisimula tayong mag-overthink, bakit na yun pa? O may nagawa ba akong mali? Ang bigat sa pakiramdam kasi nga, alam mo nagawa mo naman ang lahat ng dapat gawin. At dito talaga nagiging complicated ang lahat. Kasi naman, we live in a society na super obsessed sa forward motion. Yung hustle culture, di ba? Push lang ng push, uminom ng sandamakmak na kape, ipilit ang sarili kahit burnout na just to force those doors open. Pero wait, habang maganda naman talaga ang magsikap, may isang malalim na katotohanan na hindi natin madalas pinag-uusapan, na minsan kahit anong pilit natin, may mga pintong hindi talaga bubuksan. Ang totoo niyan, ang saradong pinto ay hindi sumpa o bad luck. Actually, isa itong kinakailangang paglayo at proteksyon. Ito yung moment na talagang mitetest ang pananampalataya natin sa takbo ng buhay. Dito na pumapasok ang unang point natin, ang hirap ng paghihintay sa pasilyo. So kapag sumara yung pinto, naiiwan tayo sa hallway. Tumatambay tayo sa isang awkward transition space na gusto sana nating iwasan, ang paghihintay. Bakit nga ba nakaka-frustrate at masakit ang pasilyong ito? Well, una, inaalis nito yung comfort natin na kontrolado natin ng lahat. Pangalawa, hinahamon nito yung strict timeline natin. Alam mo yun, yung tipong dapat may bahay na ako at age 30 o dapat kasal na ako by next year. Pangatlo, it exposes our deepest fears, yung takot na baka hindi tayo sapat o mapag-iwanan tayo ng iba. At pang-apat, sinusubok nito kung kaya nating magtiwala, hindi lang kapag ang sagot ay oo, kundi pati na rin sa hindi pa ngayon. Bottom line, ang waiting season na ito ay hindi para parusahan tayo, kundi para alisin ang mga maling sandigan natin. Pakinggan mo maigi ito. Ang hindi pa ay hindi katumbas ng hindi na kailanman. Let that sink in for a moment. Gaano ba kadalas natin napagkakamalan ang isang temporary delay bilang isang permanente denial? Gaano kadalas mo inisip na dahil hindi natuloy o sumara ang pinto, tapos na ang buong kwento mo? Sa totoo lang, isang chapter lang ang natapos. Yung salitang hindi pa ay may daladalang malaking promise ng tamang timing. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagtatalakay, ang proteksyong nakapabalat kayo. Minsan talaga nakasara ang mga pinto for your own good. Kasi kung ano man yung nasa kabila, hindi talaga inilaan para sa'yo. Isipin mo, kapag pinilit nating buksan ang isang pinto, hindi naman natin nakikita kung ano yung nakaabang doon eh. Baka yung trabahong iniiyakan mo ng bongga nung hindi mo nakuha, yun pala yung uubos ng mental health at kapayapaan mo in just a few months. O kaya yung relationship na pinilit mong isalba, baka dudurugin lang pala yung puso mo sa paraang hindi mo kakayanin. O baka yung opportunity na mukhang perfect sa labas, may mga hidden consequences pala na makakasira sa'yo. Hindi lahat ng oo ay maganda, guys. At dahil hindi tayo manghuhula, madalas hindi natin nagigets agad ang proteksyon ng ibinibigay ng mga saradang pintong ito. Alam mo, nung na-realize ko to, sobrang nagbago ang pananaw ko. Ang saradong pinto ay hindi sukatan ng iyong halaga. Kapag na-reject tayo, ang bilis nating isipin na hindi tayo magaling, hindi tayo matalino o hindi tayo sapat. Pero hindi yan totoo. Ang pagsararong pinto ay hindi proof na kulang ka. Isa lang itong redirection. Isang shield na pumipigil sa'yo na tahakin ang isang daan na hindi mo pa kayang lakaran o baka hindi talaga para sa'yo in the first place.
Ang susunod natin ay ang ikatlong seksyon, ang kapangyarihan ng hindi pangnayon. Ang totoo kasi niyan, ang pagpasok sa isang pinto ng masyadong maaga ay pwedeng makasira sa'yo sa halip na makabuo. Oo, literally, it could break you. Minsan, nakasara ang pinto hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi ka pa fully equipped. May mga crucial lessons kasi na sa pasilyo mo lang matututunan habang ikaw ay naghihintay. Kung biglang ibinigay sa'yo ang isang malaking responsibility nang wala ka pang sapat na katatagan, baka mag-collapse ka lang. Binubuo ka muna sa pasilyo para pagpasok mo, you are absolutely ready. To put that into perspective, imagine this timeline. Sa day 1, kung binigay agad sa'yo yung opportunity, baka labis ka nitong pinahirapan at natalo ka pa. Pero fast forward to month 6, dumaan ka sa preparation at growth habang nasa pasilyo ng paghihintay. Natuto ka, tumibay ka. Kaya pagdating ng year 1, eksakto, handang-handa ka na para sa tamang pinto. Parehong opportunity siguro, pero dahil sa tamang timing, nag-level up ka na bilang tao. Diyan papasok kung gaano kahalaga ang delay. Pupunta na tayo sa ating ika-4 at huling bahagi, isang bagong pananaw. So, ngayong na-gets na natin ang logic sa likod ng mga delays, paano ba tayo dapat mag-react? May 3 simpleng steps tayong pwedeng gawin. Number 1, huminto. Pause lang. Huwag magpanik at huwag piliting buksan ang pinto gamit ang inis o galit. Number 2, magnilay. Tingnan mo ng malapitan at suriin kung ano ba talaga ang tinuturo ng sitwasyon sa'yo. At number 3, mag-a-align muli. I-adjust mo yung next steps mo based sa bagong direksyon na binubuksan sa'yo. Imbes na tawagin mong failure ito, use this process to pivot and find your true path. Kailangan talaga nating palitan yung script sa utak natin. Ang default reaction kasi natin is always to ask, bakit nangyayari ito sa akin? It's a bit of a victim mindset honestly. Punong-puno ng pagkabigo. Pero paano kung i-shift natin yan to a more empowered perspective? Subukan mong itanong, saan ako inihahanda nito? The moment na ipananong mo yan, it changes everything. Binubuksan mo ang isip mo sa isang mas malaking purpose. Mula sa pagiging frustrated, nagiging curious ka kung ano ang susunod na magandang mangyayari na kasalukuyang pinaghahandaan pa lamang. Ito yung pinaka-ironic na part ng buhay eh. Kung papansinin mo, yung mga pintong hindi kailanman bumukas, yun pa madalas ang mas nakakahubog sa karakter natin kumpara doon sa mga pintong madaling nabuksan. Paano ka ba talaga binabago nito? Well, nagtuturo ito ng malalim na pasensya. Bumubuo ito ng pangmatagalang tatag o resilience na super kailangan mo for future challenges. Pinipilit ka nitong salain kung ano ba talaga yung priority mo. At higit sa lahat, tinatanggal nito yung mga maling ilusyon natin. So in a beautiful way, hindi lang basta binago ng saradong pinto yung direksyon mo. Binago at mas pinabuti ka rin nito bilang tao. Kaya, as we wrap up this explainer, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na tanong for you to think about. Kapag may sumarang pinto sa buhay mo, ano ang pinaglalaanan nito ng espasyo? Sa susunod na madelay ang mga plano mo o may pangarap na parang ang hirap abutin, please remember everything we talked about today. Mayroong ginagawa behind the scenes na hindi mo pa nakikita. Inaayos ang mga piraso, inaakma ang timing. Kaya laban lang, patuloy na magtiwala. Ang saradong pinto ay hindi katapusan ng iyong kwento, ito ay maaaring simula pa lamang ng isang bagay na mas dakila kaysa sa inaakala mo. Maraming salamat sa pagsama sa pagtatalakay natin ngayon at hanggang sa muli!